guys, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ayan, pag-uusapan nga po natin yung mga ula na patuloy pa rin po sa panghaharas. Kasama na rin po dito yung mga platforms na kahit revoke na or kahit wala ng lisensya, still nandyan pa rin po sa Google Play Store or any social media account para po offeran tayo ng pera. Na kung saan nga po itong mga ahente na ito ng mga platforms na pagkakahiraman natin ng pera ay napaka-agresibo nila ngayon. In terms nga po ng pananakot, pagbabanta at ang iba pa nga po dyan, meron ng mga death threat na kung hindi mo nga ma-handle or na kung hindi mo nga makontrol ang iyong sarili, baka nga po magkaroon ka na dito ng depression dahil nga po sa kanilang panghaharas. But syempre guys, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para na malagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. And dito nga guys ay mapapansin nyo na lamang na kahit yung mga matatagal ng OLA platforms, mas pinagkakatiwalaan ng mga borrowers noon dahil hindi sila nakaka-experience ng harassment dito. At mapapansin mo na nga lang po na sila ay nandoon na rin po sa list ng mga platforms na may mga harassment. May pagbabanta at may pananakot na rin doon sa kanilang mga borrower. So unahin na nga po natin dito guys ang aking pong listahan na kung saan nga po ito rin po yung platform na marami akong nabasa na mga negative feedback dahil nga po sa sobra nilang taas ng maningil ng interest, tapos loan shark po sila ay si Mocha Mocha. So ito guys, alam niyo naman po, but this time nga po, ito si Mocha Mocha is still nandyan pa rin po siya sa Google Play. Makikita nyo pa rin po, searchable pa rin po siya hanggang ngayon. Nagpapautang pa rin po sila. Marami na nga po dito na nag-complain na meron nga po itong harassment, sobra taas ng interest. So loan shark nga ito. So isipin nyo sa 9,200 na na-approve, ang naging kabayaran daw po ng nakahiram dito ay naging 18,400. At yung isa naman ay nakautang ng 30,000 pesos at ang gusto nga daw na pabayarin sa kanila ay umabot na po ng 54,000 pesos. Marami pa rin pong nagtitiwala dahil nga po malaki po ito magbigay ng approval amount. Ang mahirap nga lang po dito dahil mataas po yung interest nila dito at talaga namang makakaranas ka dito ng sandabakmak na text messages, unli calls at nakakabaliw na nga daw po ito si Mocha Mocha dahil sa sobra nilang harassment, dahil sa pagiging agresibo nila sa oras na ng singilan. Kinukontak na rin po nito ni Mocha Mocha yung mga contact list na nasa cellphone po ninyo. So wala na nga daw po itong patawad sa ngayon dahil nga po talagang hinahalungkat lahat ng mga possible na mga tao na pwede nilang kontakin para nga daw ma-force ka na bayaran yung utang mo. Second nga dito guys ay si CashGuard. So legit naman na nagpapahiram, pero dito nga po ay marami na nga rin po ditong nag-feedback negatively dahil nga po sa grabe mangharas. Wala pa nga daw pong due date, nandyan na rin po sila, so nangungulit na rin po para po maningil. And ang masama pa dito guys, dahil ito nga po si CashGuard sa ngayon ay gumagawa daw po ito ng GC o group chat at nagpo-post doon sa company page. Magpapadeliver daw po ito ng order galing sa Food Panda na nakapangalan sa'yo kahit na hindi naman ikaw ang nag-order. Pinapa-deliver mismo doon sa kung saan ka nga daw po nag-work. Sobrang kulit nga daw po kahit na yung mga contact list niya ay na-access na rin, na-kontakin. Third natin dito guys ay si Peso Loan. Kagandahan nga dito guys kay Peso Loan dahil nag-approve po ito kaagad ng malaking amount. Kaya nga po marami po yung naiinganyo na manghiram dito kahit alam nila na meron po itong harassment dahil nga po malaki magbigay ng approval amount. Isa nga po dito na nakahiram ay na-approve siya ng 50,000 pesos at ang balik nga daw po noon ay 70,000 pesos installment basis. At ang isa naman ay na-approve daw po siya ng 39,500 at ang balik naman ay 53,000. So ganun po kalaki magbigay ng approval amount ito si Peso Loan. Kaya nga po kahit na ganun yung sistema nila, marami yung nagtitiwala dito na manghiram ng pera dahil nga alam nila malaki po ito mag-offer ng pautang. Yun nga lang disadvantages dahil malaki po yung interest, loan shark at grabe mangharas. So, hindi mapakiusapan. Nag-send sila ng text via email para po kulitin ka at mapush ka na magbayad ka agad. Nagmumura nga daw po yung mga ahente nila dito. Pati mga contact list ay tinatawagan. And fourth nga dyan guys, ay isali na nga rin po natin si Cash Express. Dahil alam niyo naman po na marami po yung mga nangungutang dito. Dahil alam nga po nila, low interest dito at agad-agad na makakahiram ka dito ng pera. At ang masaklap nga po dito guys, dahil po wala pong katapusan ka na magbabayad dito ng iyong utang, ino-offeran ka dito ng mahabang bayaran, which is na
parang walang katapusan yung pagbabayad mo dito dahil nga po binigay nila na hati-hati na pagbabayad. Ito nga po si Cash Express sa ngayon guys. So marami nga na rin po dito na nag-feedback na kapag ka na-delete na ka na po dito ng repayment mo or na-overdue ka na nga daw po dito ng ilang months, nagpapadala at nagsisend ng demand letter. So may mga reminders via text and calls, but mostly nga daw po dito sa ngayon, ito nga po si Cash Express ay ang kalimitan ay nagsisend or nagpapadala nga po ng demand letter via email. So, fifth natin guys dito ay si Mabilis Loan. Legit naman po ito na nagpapahiram ng pera, makukuha mo rin kagad or madi-disburse kagad sa iyong GCash account. But then sabi ko nga po dito, the more na mabilis sila mag-approve ng iyong loan application dito, mas mabilis naman sila pagdating doon sa singilan. So, bago ka pa man po umabot sa iyong due date, ay nandyan na rin po sila para po kulitin ka, magbanta, nabayaran na kaagad yung utang mo. Gumagawa nga daw po ito ng group chat kasama yung mga nasa contact list mo. So, grabe mangharas, naniningil kahit wala namang utang. So, ginagamit pa ang mga kaibigan para maningil at tumatawag pati sa gabi. So, imagine kahit na 11 o'clock na nga daw po or hating gabi na, may mga tumatawag pa nga daw po para maningil. So, grabe mangharas. So, scammer loan apps daw po ito, si Mabilis Loan. Base na rin po sa mga nag-feedback sa kanilang application. 6 nga dito guys, ay isali na nga rin po natin si Mr. Cash. So dati-dati naman guys, kahit na ako ay masasabi ko na nung time na nakapangutang ako dito, so hindi pa ako naka-experience ng harassment dito, hindi pa ako naka-experience ng unli text, unli calls. Only that po, yung nagre-remind po yung ahente na naka-assign sa account ko para po i-remind ako kung kailan ba ako magbabayad sa kanila. So but this time nga guys, so ito nga daw po si Mr. Cash ay nag-offer na po ito ng multiple loans at inukwiran ka na nga rin po dito ng up to 45 days na repayment period. So pwede mo nga itong bayaran ng 3 beses. But malaki po yung interest din dito. Hindi mo buong makukuha yung pera mo dito dahil nga po kinakaltas na nga po nila yung interest nila. Ayun. So araw-araw na nga daw po itong tumatawag, kinukontak yung mga friends sa FB. So unlike po kasi dito kay Mr. Cash, so okay naman po ito, walang ganong harassment. Pero this time nga po, dahil nga po siguro sa marami na rin po yung nakakautang sa kanila, na-delete na rin po ng repayment, nag-exist na rin po yung ganito pong sistema ng pangharas nila at pangungulit, pagbabanta doon sa mga borrowers nila. Number 7 natin dito guys ay si Peso Packet. Legit na nagpapahiram ng pera, marami yung nagtitiwala dito, marami yung na-approve, agad-agad nagdi-disburse ng pera sa iyong GCash account. But then, ito nga po ay grabe mangharas. 4 days before nga daw po ng OD, ay kinukontak na kaagad lahat ng contact list niya sa cellphone. So, kagaya niya, so sa 316 na nautang, ang ibabalik daw ay 800. Within 7 days lang po yun, wala pa sa due date, panay ng tawag, at grabe nga daw po ito, manghiya. Number 8 na si Money Cats. Mag-apply ako dito at makapangutang ay hindi pa ako dito naka-experience ng harassment. Dahil nga po, nung that time na makahiram ako dito ay binayaran ko naman kaagad before pa ng due date. Yun nga lang yung masama dito dahil nung second loan na ko na, nakita ko na malaki po yung interest nila, malaki po yung bawas. Kaya po hindi na po ako nag-go dito kay Money Cat. So this time guys, si Money Cat nga daw po ay ayun nga. So ang laki ng interest, loan shark. At grabe na nga daw po ito mangharas sa ngayon. So, hindi ka tatantanan ng tawag at ng text kahit hating gabi tumatawag pa rin. So, ganoon na po mga ahente ng Money Cat ngayon. So, makulit, nang babanta, may mga pananakot na nga po. Once nga po na hindi mo pa masunod, ibinigay sa iyo na schedule ng pagbabayad. Number 9 dito guys ay si Instant Loan at Handa Cash. Pinakamalupit, grabe mangharas kahit hindi mo pa due date, kinukontak na lahat ng contact list. So dito guys, mapapansin nyo na nga lang po na parang isa na nga lang din po yung mga modus nila in terms nga po kapag kauras na ng bayaran. So paulit-ulit na nga lang po guys yung mga pananakot nila yung pagbabanta. But din sabi ko nga po ay lahat ng ito nga po ay pananakot lamang at para po maporsige yung mga borrowers nila ng bayaran agad yung utang. Last natin guys dito ay si Pera Mo. So ito guys, so marami po dito nag-proof or nag-feedback negatively na grabe nga po ito mangharas si Pera Mo. So below the belt na nga daw po ito mangharas. So lahat ng contact list ina-access na po nito, kinukontak na po yung mga Facebook friends mo, and panay pananakot, panay pagbabanta, unli call and unli text doon sa kanilang mga borrower. Lahat ng mga agent na ito, parang iisa lang din po, isinasagawa nila na pananakot, pagbabanta. So sabi nga po, ay halos lahat po ng mga pananakot nila
sinesend nila ng mga messages, halos karamihan po dito talaga ay scripted na po. So, copy and paste lang po nila yan, ika-copy and paste lang po nila yan, tapos isi-send ng sabay-sabay sa kanilang mga borrower. Kaya nga po, malalaman mo na nga lang po, na halos yung iba pong mga messages na nare-receive natin, halos parehas na rin po doon sa iba pa pong platform na napagkakahiraman po natin ng pera. So, kung ikukumpara natin, so parang isa lang din po yung format or yung nilalaman ng kanila pong messages dahil nga po ay scripted na nga po yan na mga messages na pino-forward nila sa kanilang mga borrower. Kaya naman guys, ayan, so payo ko na nga lang din po dahil ito nga naman po ay base na rin po sa aking personal na obserbasyon dahil totoo naman na dapat nga naman ay wag po tayong matakot, wag po tayong mababahala in case man na dumarating sa mga point na na-overdue na tayo at may mga text messages tayong nare-receive, may mga letters na na ganito, ganyan, binabantaan ka na pupuntahan sa barangay para papadalhan ng demand letter. So, lahat naman talaga ng pananakot ay gagawin nila para nga po maporsige tayo na bayaran sila. But din sabi ko nga po, lahat na nga lang po na ito ay gawa-gawa lang po nila yan. So, may mga nakahanda na po yan sila na mga gawa ng mga messages na mga letters na kung saan nga po ready to send na po yan sa kanila pong mga borrower. Kaya nga nakapapansin nyo na pare-parehas lang po yung mga format or yung mga nilalaman ng message dahil nga po scripted na po yung lahat na yan. So ayan guys, so sana po advice ko lang din po, so kapag dumarating na rin po or isa ka man po dito sa mga nakaka-experience ng harassment, kung titingnan natin ay normal na po siya po kung ikaw nga po ay may mga due date na, so parang normal na nga po na marireceive natin yan o makakatanggap tayo ng mga calls and text dahil nga po gawain nga naman talaga ng mga ahente nila. But then sabi ko nga po, so dapat ay wag po kayong matatakot, maging kalma po kayo, maging kampante po kayo dahil nga po lahat ng po yan ay pawang gawa-gawa nga lang din po ng mga ahente. Kung kayo nga po ay gusto niyo na rin na makawala sa mga OLA platforms na mapang-abusong mga OLA, unang-una ay iwasan nyo na nga po yung tinatawag na tapal system dahil hindi nga po ito makakatulong sa inyo para makaahon sa pagkakautang. Number 2 ay dermatology. So kung wala pa po kayong pambayad sa ngayon, namumroblema kayo kung saan kayo kukuha, but talagang walang-wala kayo na ipangbabayad, as much as possible ay mag-deactivate na muna kayo ng inyong mga cellphone. Magpalit po kayo ng inyong mga SIM card. I-lock nyo rin po ang inyong mga Facebook account, Facebook profile, para nang sa gayon ay hindi na rin po nila ma-access yung inyong pong personal accounts. Mag-log out kayo kaagad if ever nga po na hindi kayo na-approve sa isang loan application. I-install nyo kaagad. Last nga po guys ay prepare lagi po kayo ng at least 5 lang po na contact references na kilala nyo, malapit sa inyo as much as possible, hanggat maaari alam nyo yung mga number or hanggat maaari kayo po yung may-ari ng cellphone number na ibibigay nyo sa mga contact references na hinihingi nila para at least alam mo kung tawagan man yung number na yon, alam mo na ikaw yung may-ari nun. So masasagap mo kaagad or malaman mo kaagad kung sino-sino nga ba yung mga anong caller na tumatawag sa inyo. And dito guys, last pa rin ay maaari nyo nga pong i-delete or i-block yung mga unknown numbers na tumatawag sa inyo para naman at least na-diminish nito yung mga stress mo at yung depression mo that moment nga po na wala ka pang pambayad. So ayan guys, so thank you for tuning in for now. Marami pong salamat sa panonood nyo po at sa pag-support nyo po dito sa aking munting bahay. So God bless po, marami pong salamat. Bye-bye. Yeah.